does it feel like to step into the shoes or play the character of a very iconic hero like Totoy Bato? Isa pong karangalan na to be able to Tagalog. Isa pong karangalan na magampanan ko ang isang karakter kagaya ni Totoy Bato na ginampanan na ng ating idol na si FBJ at of course ni Robin Padilla. So, yan. Just blessed and honored and gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga boss ko. Yeah, I hope I did a good job. Kakayanin natin. Yeah, you definitely did. Another follow-up question. What was the best part about playing Totoy Bato for you? Yung pinakamagandang part doon is yung makasama ko yung team ko ulit. Yeah, kasi dikit siya eh. Lumuhod and Totoy was like, parang isang buong experience siya. Tapos it's like being with the family, tapos hinubog ka nila para maging isang magaling na artista or the best you can be. And yeah, maraming salamat Direk Albert, Direk Ambo, my whole team, Tita Maru, Ate Louver, Kuya Jeb, and of course, Viva, Boss Vic, TV5. Yeah, I just want to say thank you to everyone. It's been an honor. Thank you, Kiko, for that wonderful message. Ngayon naman po, ang question ko po is for Direk Albert. After everything we've seen, Direk, we know our media friends have a lot of questions as well. So ngayon po, it's time to hear from you po. Ang kaming tanong is, question ko, pero how can you, there you go. Paano po yung ina-approach ang pag-reimagine ng isang Carlo J. Caparas legendary story in a way that feels fresh and relevant for today? Actually, I try to approach parang tabula rasa, meaning parang plumping. Kasi alam ko naman na nagawa na siya ng beses. Di ba yung huli, yung si Senator Robin na yung gawa. Pero of course, bilang isang writer din, sinubukan ko pa rin i-incorporate maging totoo dun sa kung paano siya ginawa ni Direk Carlo J. And nakatulong rin ng malaki na meron kaming pag-uusap ng mga anak ni Direk Carlo. Kasi syempre, kailangan pa rin natin i-respeto kung ano talaga yung vision niya. And at the same time, kasi kami parang kami buong pamilya rito eh. Nilagpasan namin kung ano lang yung parang mga showbiz o taping relationships. Halimbawa sila Diego, sila Andoy, Kiko, sila Billy, isa pa. Parang mga naging anak-anakan ko na. So, yung collaboration matindi. And of course, magaganda rin yung input ng mga veteran actors na kasama ko. Si Yula, si Montalfiado, si Art. Kasi ako, kagaya ng sinasabi ko kahit noon pa na ang paggawa ng pelikula sila at unang teleserye ay isang collaborative efforts, walang nag-iisang may monopoly ng bright ideas. So I try to approach it in a very collective manner. Kumbaga kung sino may magandang input, mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas, consider natin. Thank you, Direk Albert. So very open pala si Direk. Very collaborative din ang kanilang pagkatrabaho dito sa Totoy Bato. And we have so much to look forward to. But I know at this time, our friends from the media have questions for our cast. So now, it is time to hear from all of you. We officially open the floor for our friends from the press. From behind the scenes secrets, character journeys, emotional moments, and of course, the big question everyone wants answered. So with that, let us start our question and answer. So we have some friends from our media that will be starting the questions. Who do we start with? Okay, sir, yes. Hi, Maui. Thank you, Maui. Yes, good afternoon. Congratulations syempre sa buong cast and crew ng Totoy Bato. Syempre kay Kiko. Kiko, syempre si Punks is real ngayon, di ba? Ano yung talagang memories na hindi mo makakalimutan? Kasi sa inyo, ikaw talaga yung bumuko na maging isang taon na, di ba? Along with Andrew, of course.
namin. Bago mag-take, lahat ng kulitan, lahat ng 8 hours na kung paano kami nagra-rally together. Grabe. All I can say is, we rally together as a team. Kaya siya siguro ganyan kaganda yung quality ng show. Kasi isa kaming buong unit na nagtatrabaho para sa isang magandang project. So, I guess that's yung love namin lahat para sa project, yung love namin lahat para sa trabaho, yung eagerness namin na gumawa ng content na ipagmamalaki ng Viva ng TV5. Thank you, Tibay. Congrats. Yes, my next question for Diego. Diego, syempre, tinanggap ka ng mga tao talaga dito as napakita mo talaga na pwede ka talaga maging kontrabida. Syempre, are you seeing yourself na gumanap na more kontrabida roles and kumbaga, mas na-enjoy mo ba yung pagiging kontrabida ngayon? Definitely, mas open ako sa idea na mag-play ulit ng kontrabida. Iba naman kay Dwayne. Siyempre, kahit na naman ibigay sa akin, iba to sa akin, bida, kontrabida, papayag naman po ako doon. Pero isang malaking stepping stone to sa career ko na makapag-play naman ng bad guy. And mas maraming pwedeng gawin ng ang kontrabida. Pwede ka maging siraulo, hindi ikaw ang laging mabait. So na-enjoy ko talaga siya. Sa una, Saka sa totoong buhay, sa bahay ka naman. ay, syempre hindi na alam yun. For once, hindi ko kailangan magpanggap na mabait ako. Parang gano'n. Siyempre joke yun, pero I enjoyed it dahil ito yung ensemble namin. Sinabi ni Kiko sa akin nung simula pa lang, Diego, gusto ko talaga na ikaw maging kontrabida ko. And to be honest, at the end of it now, I'm happy. I'm happy na ito yung nangyari. So yes, definitely, open pa ako sa mga kontrabida roles. Last na lang, for Kiko and Diego rin. Ang tindi ng mga fight scenes nyo, parang hindi kayo nauubos ng fight scenes, di ba? So, nagle-level up lagi, lalo yung pareho kayo nakahubad, ang laki ng katawan yung pareho, di ba? So, parang how did you prepare? Nagkasakitan ba kayo in the scene? Ano yung mga hindi niyo makalimutan doon sa mga fight scenes niyo? Sige, ako mauna. Malaki nang inanakit ko dito kay Kiko eh. Lagi lumulusot eh. Lagi may last taping namin. Naisahan ako sa tenga. Ito naman, sobrang important. Bro, sorry. Stop mo na. Sabi ko, bro, ituloy mo na. Tumama, let's go. Parang mataas na yung energy eh. Ituloy mo na, okay lang yan. Pero, totoo. Ang dami ko natutunan kay Kings kasi medyo ako mahina ako sa choreo ng fights. Parang sayaw yan eh. If you forget some of the steps, kunwari, dapat ilagan mo yung suntok na to, natama talaga. So normal yun. Normal talaga. But oo, intense. Yung sinabi mo kanina, yung sa Apoy, yung sa Arena, ilang araw yun? 3 araw? 4 na araw tayo ng shoot nun. Na puro usok yung namin. It was not easy. It was never easy, but it was fun. It was so fun. Black na yung naging, pag pinunasan mo yung ilong namin, black na. Itim na. Yun na dahil sa uso ng Apoy. Pero, yun yung commitment na binibigay ni Diego. So, kailangan mong sabayan. Yun yung commitment na binibigay ng bawat tao dito. So, wala kang karapatan para magreklamo. Yun yung kagandaan ng show. Hindi siya Totoy Bato, may isang karakter lang. It's Totoy Bato, pero ang daming unsung na may sariling storya. Si Jen, si Ruby, si Dwayne, si Arco, si Dusty. So, yun yung kagandahan ng show. At so grateful to be a part of a project na napakadaming magaling na artista, mahuhusay. So ako, pag nasa set ako, lagi kong iniisip sa sarili ko, I have to be the best I can be. Kailangan ko maging magaling. Kaya na sinabi sa akin ni Boss Vic, kakayanin ko. Thank you. Can't wait for the finale. Salamat. Thank you, Sir Glenn. And now, let's hear it from Angelica Villanueva from Manila Standard. Good afternoon po, and congratulations po sa pag-compete. Thank you.
from a year ago po, no, parang sobrang laki ng haba ko ng story po and comments ko doon. My question po is for Sir Diego. Sir Diego, kayo po yung nagbibigay, kayo po yung nagpapainit ng ulo ng Totoy Bato and nagpainit po ng dugo ng mga audience ko. No? Paano nyo na po na-maintain yung intensity na yun during sa buong taon na po yun ng Totoy Bato? Paano ko na, Maintain yung intensity ng at one point, feeling ko baliw na rin ako eh. Napabaliw na po ako eh. Sa totoo lang I had to talk to some people already. Tsaka hindi lang naman ako. Kasama doon sa ito, Silvio, si Bean, marami kami masama. Yung Castillo side. Pero at one point talaga, feeling ko napabaliw na ako eh. Parang nauuwi ko na si Dwayne. Actually, yung mga taong malapit sa akin, alam talaga nila na parang, Jex, parang chill ka lang, parang relax ka lang. So, paano ko na-maintain? May mga ibang taping day, hindi na kami nagpapansinan nito. Ganun ka na, teka lang, Kicks, hindi tayo magkaibigan. Magkaaway tayo. After ng tape, tsaka na tayo mag-usap ulit. Naalala ko isang beses, usually nag-hi sa akin si Diego. Tapos may isang taping day, dumating ako. Tapos hindi siya nag-hi sa akin, dinaanan niya lang ako. Pinabayaan ko muna na like half a day. Tapos nung lunch break, same. Hindi niya ako pinapansin. Sabi ko, may problema ba tayo? Tapos yung pala, yung character lang siya, mini-method niya. Method actor na pala si Diego ngayon. So ganun ka-intense at ganun yung level ng commitment niya. Kaya, yeah, I'm proud of him. ano po pala siya mag-internalize mo ng character niya. Pero follow-up question po, outside naman po sa characters niyo, paano mo na-strengthen yung friendship niyo as actors po outside? Kami ni Diego? Yes. Kaibigan yung mami namin. Eh, paano mo na-strengthen yun with Totoy Bato? Mas naging close po ba na? Siyempre, lagi kami magkasama ngayon. Oo naman. Ever since naman, si Kiko yung kaibigan ko na kahit isang dekada kami hindi nagkita. The second na nagkita ulit kami, ganun pa rin. It's like nothing ever changed. And hanggang ngayon, ganun pa rin naman. 1 year tumakbo na magkaaway kami. So sana naman after na to, magsama naman tayo ng medyo masayang bonding. Di ba? Minsan kasi hindi natutuloy, dami namin usapan. Lalo na to si Jet. Ito. Ito ang galing gumawa ng plano. Tahimik na nga ako dito. Out of town tayo, guys. Camping tayo. Tali Beach tayo. Walang kwento mo sa pagong. Walang sa bro. Pero yun, after this naman, I feel like we've all become family. Especially with my mom. Love na love ko si Miss Yuna. Thank you. I love her. Last question po, kasi si Kiko tinanong po yung ano yung naging impact sa kanyang kay Totoy Bato. Kayo po, as Dwayne, ano po yung like, naiwan sa inyo ni Dwayne as sa dito po sa Totoy Bato? Thank you. Handang-handa na akong bitawan si Dwayne. Ayoko na maging galit si Handa na siya kalimutan si Dwayne. Handang-handa na akong kalimutan si Dwayne. Yan lang po, yan lang. Okay, thank you so much, Miss Angelica. And now let's hear from... Profession na ito. Seryoso siya and he tries very well na ilagay yung sarili niya sa kanyang character. Ang assessment ko sa kanya, he's going places talaga. Tatagal siya. Yes, tatagal siya. Kumusta ka na yun lang? Mabuti naman ako. How are you personal? Yun mo, personal side. Kumusta ka? Dito sa... Hindi, outside showbiz. Kumusta ka? Para malaman ng mga taga-show na. Okay naman ako. I'm at peace with myself. Very And good. yes. And happy ako sa mga anak ko. Yung mga anak ko ay nasa abroad na pareho. Yung isa nag-aaral sa Australia, yung isa naman may asawa na nasa Amerika. Yes. Empty nester na ako, pero I'm okay with it. Hindi ako naghahanap ng, or hindi ko iniisip na, iniwan ako ng mga no. May mga kanya-kanya silang buhay na kailangan nilang tahakin. Yes, and na-accept ko yun. Wala akong iniisip na masama, and I just hope and pray na okay sila, and okay kami lahat. Nice to hear that. Thank you, Yula, thank you. congratulations. Si Jano muna, long lost friend. Di ba? Galing-galing mo na mag-action. Galing-galing mo na tumakbo talaga. Oh. How
do you Bilang baguhang artista. Oo, di ba? Yeah. How do you feel, Jano, you've been part of this Totoy pa to na lahat ng artista pinagdaanan dyan? Ano yung si Robin, tsaka si FPJ, and kumusta si Kiko, working with Kiko? First time mo ba? First time. Oh, sige. First time, naging close talaga kami ni Kiko kasi ang role ko is dikit kami. Okay. Ako yung tito niya, pumalit sa daddy niya. Kaya lang, nung pumasok ako, 2 weeks ago lang sabi patapos na daw yung show. Hindi, joke. Oh, talaga? Hindi, last year. Mm. Hindi, sobrang kilib ako kay Kiko. Tuwan-tuwa ako kasi talagang yung gusto niyang mapaganda talaga bawat eksena, bawat linya, perfectionist siya. May drive talaga yung bata, may passion. So, sinusuportahan ko yun. At lalo akong ginaganahan sa ginagawa ko. What's new with, bukod dito sa Totoy pa to, what's new with you, Jano? Sa Monday, may show. Di ba? Bilis, ano? Hindi nga, di ba, alam mo magaling ka kumanta, di ba? Yes. Sa Monday, papalabas yung ginawa kong micro-series, vertical, sa Viva Movie Box. Bold ba yun? Which artista at director din ako doon. Viva Max yun? Hindi, movie box. Yung vertical. Ayan. Tapos sa May 1, lalabas yung bago kong awitin from GMA May Records. music, di ba? Ganda ng kanta mo isa, di ba? Sa GMA. Yes, Yung yes. maganda yung narinig kayo. Yan po. Yun ang yun. Lahat sila collaborator. Wala akong nakitang ego sa mga artista ng Totoy Pato. Kaya, tinatanong kanina kung ano yung isang salita na pwede kong i-describe sa last taping namin. Limbo siguro eh. Kasi limbo meaning ako mismo, wala akong acceptance na tapos na kami. Nag-o pa rin kami na sana may mangyayari, may milagro. Diba? Kasi parang hirap basagin, more than the show, ang hirap basagin ng isang samahan na sobrang tight kayo, sobrang close kayo, para kayong pamilya. Tapos biglang isang araw, hindi na pala kayo magkikita uling lahat sa taping or sa shooting. Yun ang pinakamasakit sa akin bilang director kasi bawat isa rito, pati sa mga hindi namin kasama, tuwing may mawawalang karakter o artista sa amin, kahit yung medyo nagpapasaway kasi hindi naman natin maaalis yun, masakit yun para sa akin. Meron ba? Meron, wala ba? Hindi, meron talaga, pero hindi ko na rin sasabihin. Di ba? Reveal, direct, reveal. Ayoko. Ayoko talaga. Pero kahit sino man yun, Ay, wag na pala, baka ako yun. pag nababawasan kami ng isang artista, kasi gano'n naman, sa isang pamilya, meron talagang black sheep eh, di ba? Sa amin hindi naman black, gray sheep lang. Kapag may nawawala sa amin dahil minamahal namin ng isa't isa, nasasaktan kami lahat. So, yun lang yun. So lastly, Kiko, you become emotional. So your response to the rep? Napal. Isang karangalan na sabihin sa'yo ng direktor mo na marunong ka umarte. Yun lang naman yung gusto kong maging. Mahusay na aktor, gaya ng Lolo Paquito ko, gaya ng Manong Jogo ko, gaya ng nanay kong si Cheska Diaz, gaya ng Ate Pescara. So, means a lot. Galing sa isang mahusay na direktor. Thank you, Justine, for that very nice question. Talagang napaiyak din si Kiko. Ako, I just have a question. May iyakan din bang naganap sa last day ng taping mo? Meron? May umiyak? Wala? Medyo strong lahat ng last day. In-enjoy niyo na lang. Okay. Pagod kami. Pag-asa pa kasi na natin. Pati nga naniniwala na yung kayo sa pagod. It didn't feel like your last day kasi. Well, that's okay. At least you got to enjoy it from a good, from a good headspace also. Okay. Huwag kang susuko. Ilaban mo lang na ilaban. Ano? Ako, from Kiko's character, paninindigan. Kasi talagang
to the end, pinanindigan niya yung paniniwala niya, puso niya, ni Totoy. Diego, ako naman po, ang nakita ko bilang isang kontrabida, lahat tayo, in our own stories, tayo ang bida. Kasi para kay Dwayne, siya naman ang tama eh. Ang pakiramdam niya, kinuha ni Totoy lahat sa kanya. So para kay Dwayne, wala siyang mali. Ang mali talaga si Totoy. So that's how we perceive our lives in the same way. Lahat tayo ay, we are our own bidas in our own story. Tayo yung main character. It's just, sometimes medyo yung right and wrong, it's a very fine line. Very fine, hindi mo na napapansin, napapunta ka na dun sa dark side. So, nakikita ko, I guess, ang pinakamagandang mensahe na nakita ko talaga is, you have to be in touch with reality. Kung ano ba talaga ang tama at mali. Ganun. Kiko. Commitment. Why? Gagawin ko lahat para makuha yung gusto ko. Perfect. Yan. Miss Yula? Yes, walang magandang may dudulot ang paghihigante. Katulad nung sinabi ni Diego, napag-usapan natin yan, di ba? Minsan sabi ko, parang feeling ko, pagka nag-go against sa gusto natin sila Totoy, parang ayaw yung bida eh. Di ba? Napag-usapan natin yun. Totoo yun. Ngunit, ang paghihigante, walang magandang naidudulot. Naiganti mo man ang gusto mo, may peace ka ba? Mayroon bang, di ba? Marami ding mga taong madadamay. So, yun, love. Love ang mananalo. Yes. Andrew. Para sa akin, walang magagawa yung kasamaan. Kasi at the end of the day, ang kabutihan pa rin yung mananalo talaga. And sa mga Love. And sa mga directors po ng Totoy ba to? Ano pong na napulot yun? Sa akin, hindi black and white ang mundo. Palagi tayong may gray area. Ang ipis lang ng linya na nag-iwalay sa kung ano yung tama. So ako lagi, kahit sa totoong buhay, ang lagi kong iniisip, we should always judge the action by its intention. Ako, natutunan ko dito magtiwala. Bakit? Siyempre, kung di ka magtitiwala sa mga co-actors natin, and then sa director, sa script, sa mga kakayahan natin, di natin magagawa ng maganda yung mga gusto natin gawin. So, tiwala lang. That's all po. Congratulations, Totoy Batote, for a successful 1-year run. Thank you, Carl.